Toko na. Ariado. Hello mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan? So nandito ako ngayon sa Pamantawan mga kababayan. Dito sa crossing cementerio. Kita niyong cementerio mga kababayan. So papunta ko doon sa ilan ni Jabilita para magbigay ako ng konting allowance niya ng papunta ng school mga kababayan. So, nandito pa ako kasi inaantay ko pa si Istong. Nagpagas pa sa motor para hindi kami maubusan ng gas mga kababayan. Saka maganda na dito daanan kasi awan na mga kababayan. Gina-grass cutter nila. So, okay na daanan dito. Hindi na tayo matatakot kung may ahas ba. Kasi maayos naman ang daan dito mga kababayan. So, para pag pumunta sila sa Rapol dito ay okay na yung daan. Hindi na mabonus hindi na wala na mga damo, no? Pero wala nang damo pero putik na naman. May putik na naman mga kababayan. Ito maputik kasi laging umuulan dito. So may bala kasi ako nga puntahan yung mama ni Nere. Pero hindi ko siya mapuntahan kasi sobrang ulan po dito mga kababayan. Pero yung mga pinadala ni Ma'am Rod, so nandoon na po sa sasakyan. Nakakarga na. So antayin ko lang yung maayos-ayos yung panahon kasi po ay mahirap kapag ganito yung panahon, lalo na nga hindi ko madala yung sasakyan doon sa kanila kasi maputik pa doon. So iwan ko lang yung sasakyan sa tapak tapos magmotor na kami papunta doon sa Ilan ni Nere. So mag-antay-antay ka muna Ma'am Rod sa pinapadala mo para kay nanay ni Nere. So kasi sobrang laging umuulan dito mga kababayan. So siguro pag ayos-ayos na yung panahon saka na ako pupunta doon sa kanila. So kanina nagbilad ako ng mais. So kakatapos ko lang nagbilad, ulan naman. So naghipos naman ako. So mahirap na, nakakasama ng loob mga kababayan. Nakakasama ng loob kasi katapos ko lang nagbilad tapos umuulan naman. So sige lang kasi yan po ang binibigay ng Panginoon para sa atin. So kahit nakasama sa pakiramdam pero kailangan natin nga tatanggapin. So kakatapos ko lang nagbilad, hinukay ko pagkatapos umuulan na naman. So okay lang, ayos lang yan. So dito pala mga kababayan, dito nakalibing yung lolo ni Maylin dito sa kilid, no? So nung una mga kababayan ay takot na takot ako sa sementeryo. Hindi ko kaya nga magpunta dito na may sementeryo. Hindi ko kaya kasi takutin ako mga kababayan. Pero sa ngayon nga nagpabautismo ako, nagsisimba. So hindi na ako takot sa sementeryo. Siguro sila na ang natakot sa akin mga kababayan. Siguro mga kababayan ay kulang na ako sa dasal noon. Kaya ay matatakot ako. So kailangan pala nga palagi tayo magdadasal ng ating Panginoon
para yung mga espiritu nga demonyo, yung mga espiritu nga mga masasamang espiritu mga kababayan ay lumalayo sila sa atin dahil sila ay masisilawan kapag lagi nating kasama at lagi nating sinasamba ang ating Panginoon. So wala pa rin si Isto mga kababayan, inaantay ko pa dito. Mauna na lang ako mga kababayan. So wala pa si Isto, no? Sunod lang yon siya. Naubusan ng gas dyan sa kabila. So nagpunta na lang siya doon sa sentro ng Pamantawan para makabili ng gas. So tara na, maglalakbay tayo. Dahan-dahan lang tayo kasi maputik. So ang hirap mga kababayan, lagi tayo magsasalita tapos nag-iisa lang tayo, di ba? Siguro kapag may makakita sa akin itong nagsasalita tapos nag-iisa lang, baka sabihan nila, baka isipin nilang ako ay nababaliw na. Nababaliw na sa inyo mga kababayan. Joke lang. Nababaliw na ako sa inyo. Joke lang. Bito mga kababayan. So thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat nga nagasubaybay ng aking YouTube. Kahit nandito lang ako sa bundok, nandyan pa rin kayo laging nagasubaybay ng aking YouTube. So hindi ko yan mababayaran sa inyong mga kababayan ang inyong pagsuporta sa akin. At sana po ay huwag kayong magsawa nga magasubaybay sa aming PBT. Kahit nagkaiwalay-walay kami pero isa pa rin ang aming mga pakay sa buhay. Handa kaming tumulong sa mga kapwa namin, mga kapwa kong katutubo. Kapag meron lang kaming may tulong sa kanila. So nandito na si Isto. Oh, saan na yung gasolina? Ay. So nandito na si Isto mga kababayan. So kapag may lasing dito mga kababayan ay bago makarating sa bahay ay gumaganon-ganon na. Diba? Mapilayan. Madulas yung daan mga kababayan. Madulas. So mabuti ay ayos na yung kapaligiran, maganda na mga kababayan, hindi na wala nang sagbot.
tinalian natin kasi parating naman yung bagyo mga kababayan. Baka alalay na hindi magiba yung yero natin. So tinali natin mga kababayan yung yero. Pero nag-iisa lang ito. Kasang ubanan. Wala pa. Sampai mana? Ano rin, ganon. Mas maganda sana dyan. Kung may talian dyan, papunta doon. Pero ayos na ito. Pang ano lang, pang pugong lang sa ano, hangin. Kasi kapag dito ang hangin, hindi lang masyado maano yung bahay nila. Pero kapag dito, so ito yung ano dahil walang makasalalay dyan nga mga punong kahoy. Yung hangin ay dito sa bahay. Kaya ay malakas yung impact ng hangin. So, yung mga yero natin ay maano talaga kasi sobrang lakas po ang hangin. So mas maganda siguro dito kung magbahay tayo. Magpatayo tayo ng bahay. Yung yero lang ang makikita ito. Nakabaon sa lupa yun. Pero hindi naman po maganda, di ba? So ayusin lang natin palit tulad dyan sa kanilang bahay sa dalawa. Ay palit na nila. Nahikot na yung palit na binigay namin. So ngayon mga kababayan ay focus lang tayo dito sa isa. So tara na. Ayaw. Buksan natin. Kasi medyo hindi makarinig. Ayaw. Kumusta mga ma'am? Kunin mo ba? Kumusta yung... Kumusta ko? Okay na ba eh? Parang linis-linis yung ano niya. Parang madulas tayo. No? Maganda ito. Ganun ba? Ganun yung tulad nung una. Ganun. Bakit? Bakit niyo inayos to? No? Sana ganito palagi yung bahay niyo. Kasi kapag... Kasi nung mga bata pa kami mga kababayan, ito lang yung laruan namin. Doon kami sa may kakubngan, tapos kuha kami ng bani sa saging, tapos yun ang sasaktan niya. So ngayon ay dito ay pwede tayo mag-ano dito, magpadulas-dulas. Mag-slide. Tinagyan nila ng pangpadulas yung kanilang itong kanilang pangpadulas itong kanilang sahig mga kababayan. Anong tawag sa linagay ninyo? So basta yun na, So maraming salamat po sa pag-alaga mo sa bahay. Para naman po pag dumating si Sir Paul dito, malay mo bukas, sunod araw, sunod linggo si Sir Paul ay pumunta dito, no? Hindi natin alam kung kailan siya pumunta, so makikita yung bahay niya ayos. So, di ba, masaya, di ba? Siya ang dahilan nga nakabahay tayo. Pagkatapos, pagpunta ni Sir Paul dito ay nakikita nga maayos yung bahay, inaalagaan natin. So, siyempre, masaya tayo. Masaya po si Sir Paul. At saka yung yung nagasubaybay sa akin, masaya din. Kasi nakita nila nga pinahalagaan mo yung bahay. Diba? Tama ako. At saka, bakit may mga bitay-bitay? Nakasabit-sabit pa dyan. Ay, alam ko na. Kasi po mga kababayan ay malapit na yung
malapit na yung 25, di ba? So, linagay nila. Sino naggawa? Ang taknin mo. Kamurat. Yung mga bata. Sila si Jabelita. At saka sinong antakaranta? Kakwero? Bibi. Si Bibi. Bibi. So, nilagyan nila mga kawan ng mga design yung kanilang mga kisame. So, ganun sana. Para, kasi po yung sa amin mga kababayan, sa hindi sa pag-lockdown sa aming tribo. Kasi yung alam namin nung una ay, yun lang, pag makabahay, ano lang, ayos na sa amin nga hindi lang kami mabasa, no? At makatulog kami. Ayos na yan sa amin. Pero nung una. So, sa ngayon mga kababayan, although meron pa rin ganun, pero hindi na lahat kasi po ay may mga paaralan naman dito sa atin, may mga eskwelahan na dito sa atin mga kababayan. So meron ng mga katutubo nga nakatapos sa kanilang pag-aaral, no? So nakita nila nga mali pala yung ginagawa namin, so kailangan nga baguhin. So ngayon ay nakikita din sa mga kamag-anak namin nga parang nabago, maganda yung bahay niya. So, siyempre, kasi yung tayo ay meron tayong iba-ibang ugali. Kahit papano, meron tayong tawag sa Bisaya na puntay garbo, no? Kapag nakita ni mo ang imong isig kaingon nga nindot nagbalay, takot pud kag imo, no? Bisag kugon rang atok ay pakita po nimo sa imong kauban nga napod kay kaya. So nindot ang ingon no? So ngayon ay dapat dili na nato sundon tong mga binuhatan nato sa una nga dili ta manglimpyo sa balay, no? Sagdaan ra nato nga magkalapok atong balay, no? So kaning kamutan nato nga limpyo gid ang atong balay. Kay para po ang naghatag tulad ni Sir Paul ay malipay po siya nga makakita sa balay nga gihatag sa inyo nga limpyo kay, di ba? So, yun, nagkaintindihan na kami mga kababayan. So, nasaan si Jabelita? Eskwelahan, ingon to siyang magulang nga. Yan, nagkawas na daw siya niya, o pagkantulad ulit. Nako sa eskwelahan. So, nandun pa si Jabelita sa eskwelahan mga kabayan. So, maganda kasi si Jabelita kasi kahit papano ay mag-aral gid siya, mag-eskwela gid siya. Ay, ito mo patag eskapuli sa may eskwelahan. Ako ang kasaban. Mawagaling kay ako nang ingnan niya. Paring kamo siya mag-eskwela kay. Marag ikaw matug nga. Marag makampus jud kay. Bisan pa, umudak-udak ko na kamaan to na kalito sa kuan. Kasama ko kay naim tabag sa ato. Tama. So, alam mo, marami yung mga kababayan natin nga gusto din nga merong mag-sponsor sa kanilang pag-aaral. So, nagpapasalamat lang tayo nga kayo ang napili nga sponsoran yung anak niyo para po ay makatapos sa pag-aaral. So, gusto ko lang kung nangyari na huwag mong hayaan nga mag-absent si Jabelita dahil po ay meron niyang sponsor. Sinusubaybayan lang na sinubaybayan namin yan si Jabelita nga kailangan nga oras nga may pasok
kailangan talagang pumasok siya sa eskwelahan. Kasi po ay kapag hindi natin yan higpitin, masasayang din yung pera, masasayang din yung tulong galing ng ating sponsor. Alam naman natin, di ba? Kapag tayo ay maghanap buhay, mapapawisan tayo. Kapag bisag unsa itong buhaton, no? Mga lutag kamote kay atong ibaligya para makakwarta ta, di ba? Limos ang angki, di ba? Mapapawisan tayo, mabigat yung para mabenta lang natin, para makabili tayo ng kahit anong bilihin natin. So, ganun din yung mga sponsor natin. Sila din ay nagtatrabaho. At para makatulong din sila sa mga kapwa natin. Dahil po ay yung mga sponsor natin ay mababait naman. So, pagkatapos niyan, pag makatapos na sa pag-aaral sa Jablita, makatrabaho na, hindi naman sila maghihingi. Ang sa kanila lang, mabago yung buhay natin. Dili yung mabago nga mugwapo na ta, mugwapa na ta rin. Yung mabago ba kanang dili na ta maglisto, dili na ta dili na ta ingon nga paregid sa unang kanang pamahaw kamote, paniudto kamote, panihapon kamote, di ba? Nakatry ka na? Nakatry ba ka na? Nga maurag yun atong gikaon. So sa ako agad mga kababayan, sa akong pagkabata, nakatry yun ko So sa nagedad ko 12, so naghanap buhay, no? Ang akong pangita sa una kay ilang kagabaka. Hagot kagabaka ba? Ganon lang, no? Kapag mabinta ko na yung lanot ko, so bili na ako ng bigas. Yun ang pinaka number 1 nga iuna ko pagbili, mga kababayan. Kasi po ay kami mga katutubo, kahit mahirapan sa buhay, pero pwede kami magdagdag ng asawa. Kahit 2, kahit 10, pwede yan sa amin. Hindi tulad ng mga Muslim na kapag depende sa kategori mo nga mga asawa kag 2 kasi kaya mo silang buhayin, kaya mo silang pakainin. Pero sa amin tribo, hindi, mga kababayan. Mga asawa tag 5, ayos lang yan. Mga asawa kag 10, ayos lang yan. Para sa amin tribo. Pero mahirapan lang yung mga anak. Mahirapan lang yung mga anak kasi saan sila kukuha ng ipapakain. So yun ang dapat baguhin sa mga tribo. Kailangan nga yung mga mali nga balaod, kailangan natin yan nga tanggalin, no? Kasi kapag ituloy natin yan, so mapiktuhan yung mga anak natin, di ba? So sa'yo, ilan yung asawa ng papa mo? Pila ka asawa at papa, no? Apan. Yeah. Tingnan mo siya, hindi na mabilang yung asawa sa papa niya. Piyak asawa tamayan. Dalawa, tatlo, 4. So, nakalimutan na ni, ito pangaran? Hilin? Ha? Ang pangaran? Ha? Aileen. So, nakalimutan na ni Aileen, mga kababayan, yung pangalan sa asawa sa kanyang tatay. Kasi sobrang dami. So, pero okay na, mga kababayan, no? Nung una lang yan. Pero sa ngayon ay
dahil nakaintindi na kami, naintindihan na namin kung paano, anong mali. So, kailangan na talagang baguhin namin yung mga tradisyon sa mga katutubo. So, kapag yun ay mali, so hindi natin yan gagawin. So, mahirapan lang kami, no? So, mag-12 pa yung edad ko noon. Naghanap na ako ng bigas para meron kaming makain sa nanay ko. Kasi nag-iba na kami ng tirahan. Kapatid ko, 2 lang kami. So ako yung naghanap buhay kasi si nanay ko ay si mama ko. Kasi si mama ko mga kababayan ay may sakit siya noon. So ako yung nagtatrabaho na silbi. Ako yung naghanap buhay para ipakain sa kanila. So 12 to yun ang trabaho ko, no? Wala akong ibang inuuna nga bilihin ay yung bigas, no? Yung paborito ko nga ulam nung una ay yung pansit at saka tinapay. Yun lang. Pag makapira na ako ay bili ako. Masaya na ako doon. Kasi sabi nila ay yung pansit daw ay madagdagan daw yung buhay natin. Pero so hanggang ngayon mga kababayan, so nasanay ako nga importante talaga yung bigas bilhin. Kasi nasanay ako ng bata pa ako, yun ang nakalagay ng isip ko nga kailangan nga hindi maubusan ang bahay namin ng pagkain. So hanggang ngayon, so nagpapasalamat din ako sa Panginoon kahit may sakit yung nanay ko, pero hanggang ngayon ay nandyan pa rin yung nanay ko kasama namin. So maraming salamat po kasi sinabi ko dati na yung nanay ay hindi talaga mabibili kahit saan. Yung nanay natin mga kababayan ay nag-iisa lang. Kailangan natin pahalagaan yung nanay natin ngayon habang nandyan pa sila. Gawin natin ang lahat para sa kanila. No? Although, minsan ay yung nanay natin ay may mga salita nga hindi maganda para sa atin. Pero hindi lang natin yan intindihin mga kababayan. Dahil ganun talaga. Kahit malaki na tayo, kailangan ipababa pa rin natin yung ating kailangan talaga mga kababayan magpakumbaba lang palagi tayo. Dahil hindi tayo makakita dahil hindi tayo makakita ng mundo at hindi natin maangkin yung mga pangarap natin dito sa mundo kapag wala yung nanay natin at saka yung tatay natin. So, yun po, no? So, balik tayo dito kay mama ni Jabelita. So, ikaw din, kailangan huwag kang magpasanti sa mga anak mo. No? Alam mo yung santi? Hindi yung si Santi nga nandun sa 26. Iba yung tao yun. Yung huwag kang magpasanti. Dapat huwag kang kumbaga, ikaw talaga yung matapang. No? Hindi yung anak mo. Huwag mong hayaan nga turuin ka lang sa anak mo. Kasi huwag mong hayaan nga turuin ka lang sa anak mo. Ikaw hindi yan pwede. Kung may anak ka nga magturo sa'yo, sabihan mo, sige, iutro mo pa yung turo sa akin, puputulin ko yan. Ganon. Para matakot sila sa'yo. Dapat yung anak ang matakot sa nanay. Hindi ikaw ang matakot sa anak mo. Kailangan ipakita mo nga ikaw talaga yung hari. Ikaw talaga yung reyna dito sa bahay niyo. Ganon. So, madisiplina talaga yung mga anak. So, yun lang po mga kababayan. No? So, at saka, magbibigay lang ako ng kunting halawan sa Jabelita.
Kasi wala pa si Sir Paul. Baka sa sunod semana ay puntahan kayo dito. Sana po ay ayusin ninyo. Salamat po ay inayos ninyo itong bahay. So, hindi na ako maka-vlog. Hindi na tayo maka-vlog dun sa kabila kasi sabi ni Sir Paul ay focus lang tayo dito sa inyo at saka dun sa mama ni Mylene. So sana po ay huwag kayong magpasaway. Sabihan mo si Jabilita na huwag magpasaway. Dahil po ay kapag magpasaway tayo, bibitawan talaga tayo ng mga sponsor natin. Hindi tayo magpasaway. Pakita natin nilang kahit gaano kalaki, kahit gaano kaliit yung binigay nila sa atin ng tulong. Pakita natin sa kanila nga pinapahalagahan natin yung mga tulong nila na binigay sa atin. No? Tulad sa akin, no? Nagpapasalamat ako kay Sir Paul dahil yung binigay niya sa akin hanggang ngayon ay nagagamit ko pa rin. So, maraming salamat po sa kanyang tulong sa akin. Hindi ko yan makakalimutan. So, magbibigay ako ng so, ibigay ko lang sa kanya itong mga kababayan para lang ito sa allowance sa Jabilita. Tanggapin na. Itago mo na lang yan. Huwag mo na lang ipakita para meron kayo magamit sa baka merong bayarin din sa eskwelahan. So, yan lang po ang ipaalala ko sa iyo na kailangan nga magpakabait para yung sponsor natin ay masaya naman po na makita kayo ng mga anak niyo matalino yung anak mo at saka hindi kayo pasaway. So yun lang po. Na may karang palangitan kung absent siya, ako matag-ing na niya. Dili pwede. Kay, yun siya nga, kapoy na daw. Bahala kapoy na agwanta. Sapan na po na ko. Kay, ayaw sige, absent niya kay ikaw matugnag. Ay, di punsol niya. Basig ikaw lang nakatampos. Nya, paring kamot yun kay, pasamat ganita kay naknaknay tabag sa ato ako. Wala ay, may siguro mudak ko ka man. Diyan makakamin nyo kay tungod sa kalisod natin wala. Mogay paning kamot kay namay mutabag sa imo ha. Mukunak ka patukan tis Manila. Imong kamayo sa ako ha. Pero agwantahan na lang. Kay agwat siya kita kay dito magkas line na sa line lugar. Tama. Sa tama gyud mga kababayan nga kailangan nga yung mama gyud amo encourage sa kanyang anak, no? Hindi yung anak ang ma-encourage sa kanyang anak. So, maling kamot yun nga, ipes nila yun si Jabilita. No? Dili tamo asa nga terminal lang na mo katag sa ako. Diba? So, kailangan nga maling kamot pa nga makauman og eskwela nga itong mga kabataan. So, Kamatag. Tingnan na. Kamatag ingat sa akong anak. Isa pa kasi manasaw ng anak na nakulog kong pusay kay tungod sa pangakot pig babakal parang pabuhi mi. Pero karon kay naipot tabag sa ako ayaw sayang. Patag ingat akong anak. Pero usap pa ko kasi malatog karang nanganak ko kay Inday karang Jabilita niya. Nahulog ko sa pusay tungod sa pagpanikam kay pagpakaon lang malami kay pagkaon. Ako ang inag ang akong anak. Ako ang inag mag-isa po na nga mata na ko nga. Doon siya nga. Panikam ko kumakay. Pwede siguro mauling pakawas to sa kalisod. Kaya napay nga dugong dako kanang mga istorya nag-ingot siya nga. Bahala ka diya ang imong anak nga mo ibay ang imong anak. Ako matong ina nga, sus, may parig, gibagya na ako nga, may parig kuwan ka ng mais, kay gibagya lang na ako, ili, uy, kay, katanaw lang na ako dito, kung sa'yo mo abot sa ato kung sa'yo maghawa sa kalisod,
akong ingnan, nag-ingon pagali sila nga, kanang, ingon siya nga, ang imong anak kay pato na dito sa Duringan. Ingon siya, daghan kay ko, ang gisulti sa ako Taka ako nagtiingnan niya, sige, bahala na. Mato dito nga nagtis Duringan, basta kay tanaw lang na kuntis unahan. At nagtaw na lang na kung among kinabuhi, na parang pakawas to piskaliso. Pero dili pa sa amo asaw na nga, usay saw na nga, karam tulog lang lagi mi, away pagkaon, iparihapon. Pero bakit pagkalantin ako sa akong mga anak? Ako, siyempre ako, nabagukan akong anak, pero wala ako nang ina niya, parang kamot yun mo. Kaya dili yun mo, pareha sa ako nga, once yung grado. Bisan pag ako, mana, mawa, magino dito sa ila ha. Way grado po sa iwag ko amahan. Pero parang kamot yun mo. Pero sauna, tinublag sauna, mag-eskwila mi sauna. Karlang among kickbound. Sila ko sa kong among karlang among gibound dito sa may sauna kay eskwila mi. Yun niya, igo na ko karang malo anak na ko, karang kuan, igo lang ko makapirma sa para mao lang na. Bisan pa dito sa kuan wala na. Dito pakabasa. Unaw na ako nga akong mga anak ayaw tiyod mo mag-abtin bisan pag usay biyan eskwelahan palikam tiyod ko nga pagkaberan ako sa eskwelahan basta kay tarong tiyod maka-eskwela ayaw na ako man tuing nga ayaw ninyo lang tawang inyong kanang pareha sa asaw na way grado palikam tiyod magkuan eskwela. Tama yun ang imong giingon nga kuan kanang ayaw dili tan-awon nga dili ingon sila nga wa man gani kay grado, di ba? So kailangan nga encourage natin yung mga kabataan natin nga mag-eskwela gyud para dili mapareha sa ato ang way grado, no? So lisod gyud kayo ang way grado mga kababayan. So ulaw unda pero unsa unta man nga mao man gyud. So dawaton na lang nato. Pero bawi na lang ta sa atong mga anak. At saka sinabi yung mga chismosa, yung mga marites mga kababayan, sinabihan siya nga ibinta daw niya ang anak niya. At kahit ano pa ipagawa, ganun daw ba? Marami mga hindi magandang sinasabi. Pero isa lang yung masasabi ko sa iyo, huwag ka maniniwala sa mga marites na yan. Dahil po ay si Sir Paul ay hindi ganyan. Hindi yan si Sir Paul ganyan. Yung anak mo, hindi yan binibili ng ating sponsor. Alam mo naman yan, hindi yan binibili. Ang gusto lang ng mga sponsor natin ay matulungan ka, matulungan si Tabelita para mahuas tayo sa kahirapan. Dahil po nakikita nila at napipil nilang ang buhay natin sobrang talagang mahirap. So gusto nila nga may tao, may tulad niyo, tulad ni Tabelita nga makatapos sa kanilang pag-aaral at makatrabaho para din yung mga tao nga mga kapitbahay natin, yung mga katutubo din, para makita nila nga maganda pala yung makatapos tayo sa pag-aaral para may improve ang ating buhay, no? Para din sila ay makapokus din sila sa ilang pag-aaral. So, inulit ko sa iyo ay huwag kang maniwala sa sinasabi sa mga tao. Kailangan nga i-focus mo lang, paaral mo lang si Tabelita at sabihan mo nga huwag hinto sa pag-aaral nga hindi matapos para mahuwas tayo sa kahirapan. Para nung una nga naranasan natin na magbaon tayo ng karlang, punta ng eskwelahan, kapag sila ay makatapos, sila ay may pamilya na, magkaanak na sila, hindi na yan nila maranasan kapag sila ang makatapos sa kanilang pag-aaral. So
So, gawin natin ang lahat nga ginikanan nga yung mga anak natin ay hindi na matulad sa atin noon. No? Sana po ay yung mga katutubo nga tulad ko, gagawin natin ang lahat para po yung mga anak natin ay hindi na matulad sa atin noon. Habang bata pa tayo, gawaan natin ng paraan nga kada dekada nga mabago yung buhay natin. Dahil po tayo ay nandito tayo sa kabundukan, mga kababayan. Ang ano lang dito ay magtanim lang. Gawin natin. Gawa natin ng paraan ang buhay natin para hindi madamay sa kahirapan yung mga anak natin. So yun lang po mga kababayan. So, huwag lang kasi ganun lang talaga ang buhay. So nakita natin mga kababayan, minsan may nanghina ang loob sa mama ni Angelita. Dahil po ay minsan din yung asawa niya ay may may tawag dyan, parang may katigasan din sa ulo, mga kababayan. Kaya dinibdib lang niya yung kanyang mga hinanakit. Pero sige lang, ay pagdasal lang natin na mabago yung buhay. No? So mabago lang, pagdasal natin na mabago at maayos talaga, maayos ang hindi pa naayos. So yun lang po mga kababayan. No? Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang nagasubaybay sa akin. Sana po mag-ingat kayo dyan palagi. God bless you. Bye-bye. Toko na! Ariado! Paano tarot? Maputik mga kababayan. Bagong laba pa ito ba? Di ako ba punta sa eskwelahan? Grabe. Sobrang putik ang mga kababayan. Aroy ah. Nadulas ko. Kala ko yung lasing lang madulas. Pati pala hindi lasing, madudulas yun. Baka sinuntok ako ng lulo ni Maylin. Diyan kayo pa din. Nakaya tayo eskwela. So, nandito na si mga kababayan. Ngayon pa ni uli si Jabilita. So, galing daw sa eskwelahan. Ayun.